So, yun. Hello guys, good morning, good evening, welcome back to our YouTube channel, Saminado Family. Kung bago kayo sa channel namin, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At huwag niyo rin kalimutang i-ring yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago namin paparating na videos. So, ngayong araw guys, pasok na tayo sa trabaho, no? So, ngayon guys is Heritage Day, no? Holiday siya pero sa amin, hindi siya considered. Parang, yun, basta holiday ngayon guys, yun na yun. So yun, quick vlog lang tayo, no. Yun, mabilis yung biyahe ngayon, walang traffic, napakabilis ng natin ngayon, ng oras. Tapos yun nga, pag-usapan natin guys ngayon is 11 years working 11 years in fast food industry. So panahon na ba para mag-upgrade ka? Yan. Ngayon talakayin natin guys, no. Short vlog lang tayo. So for almost a decade, nag-start ako as a service crew sa Jollibee back in 2010. So there's a lot of good and bad experiences na naranasan ko before. So yun, first job ko talaga is fast food. So supposed to be I was in Isitan, Cubao, on Isitan, Cubao, and probably Jollibee will call me at the same time. So yun, so I would rather choose Jollibee that time kasi yun nga, kasi naisip ko na siguro libre yung pagkain sa Jollibee, yun. Yung sa Isitan kasi dati is matagal din kasi ako nag-antay. So yung Jollibee before tumawag yung Isitan is meron na akong work. Yun, nag-start na ako sa Jollibee, siguro naka 1 month na ako that time. So ang tagal guys ng inabot ko sa fast food bago ko naisip gawin to. Siguro ito na yung time, no. Siguro kung ipagkalobligad tong taon na to, makapag-upgrade tayo, no, sa trades, no, sa trades na gusto natin. So comment down below guys kung anong trades ngayon yung pinakang in demand dito sa Alberta or dito sa Canada. Yan. Comment down below guys, suggest niyo ako guys. Hindi dahil guys kung ano lang guys yung mai-suggest niyo, pero guys ang inaay ko talaga ngayon is yung automotive service technician, no, dito sa Alberta, sa Edmonton. So sana one day, no, makuha natin. Pero sa ngayon, yun nga, focus muna tayo sa mga natin, sa mga goals natin ngayon, yung i-plan natin ng mabuti, no. So yun nga, balik tayo sa topic. So yun, bago tumawag yung Jollibee is may work na ako that time. So yung Isitan, sayang din yun. Kumbaga ano din siya magandang work din yun. Kumbaga sa customer service ata ako that time i-assign. Pero yun nga, dahil sa kagustuhan ko makapag-work na agad, kasi unang-una that time nung lumabas ako ng Manila, nag-undoy muna yun, nag-undoy muna. Tapos pagkatapos ng bagyo na yun, umuwas ako ng Manila. Ang dala-dala ko na pera nun is 1.5 yata, parang 1.5 nga, tama. So yun, nakipagsapalaran ako 1.5 sa Manila before. Yun lang yung dala-dala ko, kasi dati talaga is fisherman nga. Sa mga previous vlog ko kung napanood nyo, so fisherman talaga yung hanap buhay namin sa probinsya. So yun, so wala akong kakayahan na mag-produce ng maraming pera para madala ko papuntang Manila. So yun nga, luckily na lang din talaga na pinalad tayo, natanggap agad tayo sa work that time. At yun nga, dahil sa kagustuhan kong makapag-aral, yun nga, pagkatapos ng kontrata ko sa Jollibee dati is nag-apply naman ako as SEEDS scholar, no. Nag-SEEDS naman ako that time after kong ma-end of contract sa Jollibee. So yun, maraming challenges during school yun, kasi may mga projects, nag-aaral tayo at the same time. Tapos syempre kaakibat na talaga ng buhay natin yun, no, yung hirap na dadanasin mo talagang pag pinasok mo yung working student. Yan, kasi unang-una financially wala talaga akong yun, kung ano yung nagdiyan ko na meet yung misis ko sa Jollibee pala, by the way, no. So yun, hanggang sa nagsama kami kasi pares kami talaga ng goal sa buhay, ng gusto namin marating sa buhay. So yun nga, naging scholar ako that time.
nakagraduate ako ng pag-aaral, HRM yon. HRM shoutout sa mga kasama ko dati sa Jollibee Animal Ground Floor sa Cubao, Quezon City, no? Near an bus station, bus terminal, yan. So, diyan ako nagsimula. Ang daming mga kumbaga, ang daming challenges, ang hirap. Nasunugan pa kami that time ng misis ko habang nag-aaral kami, nagtatrabaho, nag-aaral kami. Nasunugan kami that time. Yun, tapos yun nga, hindi ko rin talaga ini-expect yun, na after how many years, decades yan ang nakalipas na, makakarating ako ng Canada dahil sa tulong ng dati kong store, dati kong Jollibee. Kumbaga sila yung humubog sa personality at sa character ko, no? Sila yung humubog sa akin, sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon, yun, dala-dala pa rin namin yung attitude ng Jollibee na meron kami dati. So, ayun na nga, siguro napag-isip-isip ko noon na wala kasi ako ang asenso talaga pagdating sa food industry back then, yan. So ngayon napag-isip-isip ko na siguro panahon na para iwan ko yung naging profession ko before. So kumbaga, kasi ngayon talaga guys is kung ano nyo guys, kung mapapansin nyo, hindi na ako nag-work sa Teams as full time. So kinuwit ko na yon. So ngayon guys is nag-work na ako sa warehouse. Yan. Pero guys, hindi ko nasasabihin kung anong warehouse yung pinagtatrabahuhan ko for the privacy perspective, privacy, yun. Basta yun. For privacy purposes din. Kaya hindi ko nasasabihin yung pangalan ng warehouse namin. So yun, laki tayo guys na nakapasok tayo ng warehouse, no, for starters. So kahit pa paano ngayon guys, nakakapag-drive na ako ng forklifts. Yan, couple of machines, yan, alam ko na yan. Ayun, masaya guys, masaya yung new journey, new experiences na tinataha ko ngayon, kung nasaan man ako ngayon, no, sa industry na gusto ko. Pero I think hindi ko pa talaga siya masasabing stable jobs sa ngayon, kasi unang-una yung misis ko is naka-maternity. At the same time, hindi ko alam kung makakabalik na siya sa work this coming September, because you know, we need to prioritize our children, and si kuya yun, babalik na naman siya sa school this coming September 3 maybe. So I'm not so sure about that. So comment down below guys kung ano yung mga trades na alam nyong mas in demand dito, yung hindi nalilay off guys, hindi nalilay off. So alam ko naman guys, napakaraming in demand trades dito sa Alberta. That's the reason why we considered it before when we are in Newfoundland. So kaya nag-move din kami dito kasi alam ko marami ditong trades na mga alam kong makakatulong sa akin para ma-boost yung confidence ko at the field yon. So yun guys, maraming salamat sa walang sawang suporta sa pagtangkilik sa channel namin, sa Minado Family. So yun guys, na balik tayo guys sa topic, ano. And so yun, pauwi na tayo galing trabaho, no. So yun, comment down below guys kayo kung ano ba talaga yung pinakamagandang trades na in demand dito sa Alberta, no? Para may idea din ako kung ano ba talaga yung kukunin ko, no? Pero hindi lang ako guys nagmamatter sa inyo or sa mga suggestions or sa mga ano. Kumbaga kung ano yung maganda. Ayun guys. So ngayon guys, drop off lang tayo, no? At punta tayo sa mag-iina ko, susunduin natin sila. Yan. Pero nga guys, kasi sa kasamaang palad na inabutan tayo ng tren. So buti na lang guys, mayroon tayong chips. Binigyan tayo ng chips sa trabaho. Puro container van to, container van dito eh. Container van yata dito eh. Ayan, kaya puro nakalagay sa train yan. I-distribute yan. Galing, di ba?
Napakagaling. Haba pa yan guys, oh. Hindi na yata matatapos to, ah. Marami to. Yan guys, no? Tingin lang kayo sa trend guys. Nabutan tayo eh. Dapat sa kabilang yellowhead trail na lang ako dumaan. Hindi ko talaga ini-expect na ganito. Naabutan ako ng ganito. Alam ko kasi mahaba 'to. Yan guys, na. Kung mapapansin nyo guys, wala pa yung dulo. Malaya pa siguro yung dulo. Dulo, baka naman. Putek na yan, alas 7 na, oh. Grabe, no, haba, no. Costco, may Costco din, no. Tayo dito. Dapat hindi ako dumaan dito. 15 minutes yata ito, eh. Ayan ang dulo. Ayos. Nandiyan na yung dulo sa wakas. So ayun guys, nandiyan na yung dulo. Awa ng Diyos, nandiyan na. No? Blink pa rin siya guys. So yun guys, no, kasi guys, turn right onto Yellowhead Trail Northwest. Napapansin ko guys, kung ako guys automotive service technician, pwede ko siyang magamit as business din one day once I got my red seal, no. Pwede siguro yun guys, kung ganon, kasi yun nga, so automotive service technician kapag red use seal, the left lane to keep left to merge onto Trans-Canada Highway 16 West. kasi pwede kang kumbaga pwede kang mag buy and sell ng sasakyan. Yan, tapos keep left. Road close. Dito tayo. Kasi isa rin sa mga kino-consider ko, pwede ako mag-buy and sell ng use the middle lane to merge onto Trans-Canada Highway 16 West. Ayan, kung mag-construction naman ako or mag-ano naman ako, mag-carpentry, pwede rin ako mag-carpentry, kasi unang-una renovation ng bahay, pwede ka mag-renovate ng bahay. Yan, isa yun sa mga magagandang naisip ko na gawin during this year. Yeah, kasi maganda yung ano na yan, magandang ano yan, eh. Isa yun sa mga ano dito po yata in demand talaga dito, kasi yung ano, yung carpentry, alam ko kailangan talaga ng carpentry din dito, eh. Electrician, yan, maganda rin yung electrician. Madali na lang yan pag nandyan, ah. Electrician kasi isa rin sa maganda yung electrician, eh. Maganda yung electrician. So yun
guys, no, sa mga suggestions nyo guys. Yan, titingnan natin kung ano yung mga suggestions na pwede. Take exit 378 onto Highway 216 and Anthony Henday Drive toward TransCanada Highway 16. In 2 kilometers, take exit 378 onto Highway 216 and Anthony Henday Drive